This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini mga dagkong balita karong alas 5:10 sa hapon sa Balitang Bisda. Mga kapuso, Duha patay sa managlahing landslide sa barangay San Jose ug Tisa, Cebu City. Ilang lugar sa Eastern Visayas apektado sa bagyong Enteng. Illegal nga pogo operation sa Lapu-Lapu City girumbo sa otoridad. Ug usa ka suspected Mpox patient nga gimonitor na grocery. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisda. maayong hapon na kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisda. Ang bugtong kasaligan, kasandigan ug kadangpan sa mga Bisaya nga maghatod sa labing dako ug mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ug live dinhi sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Ako si Alan Domingo. Usa kay inahan ang misakripisyo sa iyang kinabuhi, maluwas lang ay ang unom ka buwan nga anak dihang nahugno ang paril nga mitabon sa balay nga ilang gipuy-an. Nahitabo kini sa Purok 5 Barangay San Jose, Dakbayan sa Sugbo kagapong adlaw. Sa irantang detalye, yan yung report. Dagkalas sa trahedya ang 26 anyos nga si Claire Dusdos samtang nakaangkon o gamayng angol ang iyang unom ka buwan nga anak. Kini human natumpagan sa konkretong paril sa usa ka pribadong propiedad ang ilang gipuy-an nga balay alas 11:30 kagahapon sa udto. Giingong nagpasuso ang inahan sa iyang anak atol sa panghitabo ug aron dili maunsa ang iyang anak, iya kining giub-an. Nabali ang kamot og ang iyang likod nga mo'y gisalo ninis kural hinungdan nga naluwas ang bata. Pagkay-kay na mo, basta ang bata yung gisib, kay mo may iyang gidatulan, iyang gikabiran. O kay pagkaot na mo, halo man ang iyang kuanas bata. Silbi ang iyang kaning kamot may iyang natukod gid mo ning nabali. O gasta yan diri dugukan, mo to namatyan niya. Samtang gidalas tambalanan ang masuso, kinsa nakaangkon og gamayng tatsa sa lawas apan anaa na kini sa luwas kikahimtang. Gidugang sa pare si Claire nga girakda unta kining mopaubos sa job interview karong adlaw. Kinsa namasin nga makatrabaho aron makaabag sa ilang panginabuhian. Naot unta sir, akong duha ka anak, suportaan na nila. Mga mo justisya? Ani nagtabo ro? Umangayo gid mi sir. Para lang gid tabangan akong mga pamilya. Isusi ni Acting Mayor Raymond Alvin Garcia ang dapit, kauban ang mga opisyal sa konseho ug ang pangulo sa Sisinro. Nabantayan nga adunay agianan sa tubig nga nakondem o nabuni na tungod sa development sa private property nga gipugnan lang una ang ngalan. Samtang mihatag usab ang Acting Mayor og ayuda gikan sa iyahang personal nga panudlanan. Natural waterway man ito, padung sa ubos. And you know, as you know, water will seek its own level man, mangita sa kagianan. So basig mo utoy cost nga ni humok na ang ubos, ni give in ang koral, padung yun dire. So again, that is a violation of our environmental laws. Unang isusi ni Garcia ang sitio Kaduloy sa Barangay Tisa, diin unang nahitabo ang trahedya nga nakakalas og kinabuhi sa 17 anyos. Human natumpagan usab ang ilang Pinoy-anan sa konkretong koral. Gitahasa na nini ang Office of the Building Official ug ang Committee on Environment sa Konseho sa Dakbayan sa pagpahigayon og imbestigasyon sa panghitabo. I already requested Councilor Joel Garganera to dig deeper kay siya man ang environment. And then if we have to file cases against the owner, no, for the violations, then we will file cases. Not only civil, kinay namatay, including criminal. Kauban si Godfrey, liyan ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Pogo Hub sa Lapu-Lapu City gironda sa Presidential Anti-Organized Crime Commission ug sa NBI niadtong Sabado. Ang report ni Nico Serino. Girumbo sa taga-Presidential Anti-Organized Crime Commission kun PAOK, NBI, DSWD, Interagency Council Against Trafficking ug Bureau of Immigration kining gated compound sa Barangay Agus, Lapu-Lapu City. Aduna kini na po ka nga building, swimming pool, restaurant ug ubang pasilidad. Bistado ang mga computer o gadget sa sulod nga matud sa mga otoridad gigamit sa binuang. This is 100% an illegal pogo. Illegal po ito kasi wala pong pogo na may lisensya dito sa Cebu Province. Zero. So illegal na po ito. Lahat ng mga nakita namin dito ay
enough evidence to be able to file a cybercrime offense dito for facilitating cybercrime-related gambling, cybercrime-related qualified trafficking. Sa tibok compound, doon moabot sa 150 ka mga foreign nationals. Giimbestigahan karon ang ilang background ug posibleng kalambigitan sa operasyon. What are you doing, sir? You're working here? Or? No. I don't know, sir. Why are you staying here, sir, in this place? I don't know. Matud sa PAOK, dunay mga Pinoy nga manager ug administrator sa sulod. Most of these foreign nationals actually escaped from Pampanga. So after our raid in Pampanga, yung mga managers nila, yung mga owners nila, they were brought here. According to their stories. May na-rescue usab nga usa ka minor de edad. Yung minor na interview namin, pupunta lang siya dito just to teach one of the guests dito to teach her parang dancing lesson. Filipino, 10 adults na guests at saka isang minor. Yun lang ang dadalhin namin sa processing center ng DSWD. Una niini, may tulo ka mga Indonesians nga nakaiskapo sa pasilidad. Duha kanila misumbong ug mikiha. Dayon nagpakitabang para sa makaubanan nga anaa pa sa sulod. Rescued at least six Indonesian nationals who were requested for the rescue. In the course of our rescue, we discovered more foreign nationals, particularly Indonesians and those from Myanmar, as well as Chinese nationals. In the course of our rescue, we also discovered that the Chinese nationals here were also engaged in activities that appeared to be related to scam activities. Gisuta pa kinsa ang nagpaluyo sa Pogo Hub ug sa mga biktima nila. Gitan-aw sab sa PAOK ang uban pang posibleng Pogo operations sa Cebu. Uban ni Cleofer Lumayag, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Mga manindahay sa gawas nga bahin sa simbahan sa Birhen sa Regla gitinguhang ma-relocate sa bagong Cura Paroko nunot sa karisgo sa nagkadaghang kural sa simbahan. Ang report ni Luan Merondina. Magtulo ka buwan ng may pwesto sa iya mga paninda sa kilid sa simbahan sa Birhen sa Regla si Divina Makasukit. Mismong ang taga-clearing team ang may pahimutang kanila sa dapit gikan sa karaan nilang pwesto sa BMD Mataga Street. Matod ni Divina, ning bago nilang pwesto, landong na, mas daghan pang mga customer ang muagi. Apan matod ni Reverend Father Benido Tumol, ang bagong Cora Paroko sa simbahan sa Birhen sa Regla, nga nakigtigom siya sa taga-clearing team sa Lapu-Lapu City aron mapabalhin ang mga manindahay nga naglaray habig sa Risdon Street tungod sa risgo nga matumbahan sa naghandag nga mga kural. We are worried about their kanang safety ba kay diha mo mga tulog ang manghikot na sila kuan. Ang amgi kaworihan kay ang wall might collapse anytime. Nami plan nga amo na sang ipa ko ang yod kanang ipa utro. Tilted naman siya ana. Gikonpermar ni retired Lieutenant Colonel Noli Cernio, pangu sa clearing team, nga bag-uhay lang niyang napahimutang sa dapit ang maong mga vendors kay ang karaan nilang pwesto nakaapekto man sa dagan sa trapiko. Apan nakasabot usab siya sa katuyuan sa bagong Cora Paroko, busa gipasalig niyang ipatawag ang tanang mga vendor sa dapit aron mapasabot sila sa dapit nga bag-o usab nilang kabalhinan. Iya hinung gipasalig nga silang tanan mapahimutang gayod. Sa banabana ni Cernio, moabot sa 40 ka mga vendors habig sa Risdon Street ang gikinahanglang ma-relocate. Kanang mga duwaan ako sa nadir balik sa dati kay ang pader magunang kinahanglan nila nga ang makita ng kuan sa simbahan nga dili gid mobutangan og mga paninda diha. Ako na lang sila gamay-gamay yun na lang nga pag at least makapaninda sila tanan. Ang manindahay nga si Divina, wa man hinuoy pagsupak basta hatagan lang gihapon sila og pwesto. Asa po min lay butang, okay na po mi. Gasa min lay butang kay sila may magbuot kay sila may gobyerno. Gawas sa mga manindahay sa Risdon Street, tinguha usab sa simbahan nga mapabalhin og pwesto ang mga manindahay og kandila habig sa BMD Mataga Street. Butang nga giuyunan usab sa pangu sa clearing team kay matod pa makaapekto sa dagan sa trapiko. Nakod giplanuhan ko haong gyud ako nagikuha sa una.
Pero pag-abot na napod kuha. Kung din hapod, magtapok man na sila. Unya ka nang ang mga tao di mo samot nga naa sa gate. So hopefully we can have a better plan for them. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Aron mas mailan pa ang mga tourist destination sa dakbayan sa Danao, labing una nga Danao City Tourism Summit ang gipahigayon. Ang detalye sa report ni Femari Dumabok. Usa sa ilang gipalaila ang bag-ulang gibuksan nga Tausan Mangrove Forest Eco Park. Diin may 12 kadaglaing klase sa mangroves ang makita sa maong dapit. Napaw sabang walk tour sa napo ka mga cultural heritage sa maong syudad. Ang nabantog na usab niini nga Danazan Eco Park. Napay culinary tourism kun ang lamian nga mapagkaon nga nailalang sa Danao City. Nagkadayang tourism stakeholders ilabi na mga tinunan ang nisalmot sa maong tourism summit. I want also to show people kay nagsunod-sunod manggod ang atong mga event. And then there are a lot of people, international, local, na curious na nganong karon pa man si Danao. So, and then ang kaning sa atong mangrove, we've been doing this for quite some time. Di ba gini nato ma-registered until we know what is there and how to go about. By focusing on sustainability, we protect our environment, support local communities, and create a long-term economic benefits. Ilaw sab gipaila ang Danao City isip usa unya ka international sports and adventure tourism sa Sugbo. Karong Setyembre 4 hangtod na sa 6, 40 ka mga sakop sa pribadong government officials nga gikan sa mga nasod sa Southeast Asia ang musalmot sa tigom nga himuon sa Danao City. Alang kini sa Clean Mobility Collective nga tigom, diin ibida sa Danao City ang ilang cycling activities. There's this organization called Clean Mobility Collective. And this group is from the Southeast Asia region, and their aim is to create mobility for people that is sustainable. One of this is kaning cycling, okay, and Danao City is very well known for cycling. Tinguha nga mahimo ng tinuig ang Danao City Tourism Summit aron mas daghan pang mga turista ang malingaw ug makat-on sa mga historical, cultural ug uban pang aspeto sa Danao City ug sa Sugbo aron usab makatabang ug makahatag og dugang panginabuhian sa mga Danawanon. Uban ni Philip Patricio Grod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Cease and desist order gipatuman sa lokal nga gamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu sa unom ka mga establishmento sulod sa compound sa usa ka hotel sa Barangay Agos. Ang report ni Luan Merondina. Unang giisyuhan og cease and desist order sa lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu ang nalambigit mismo nga hotel sa Barangay Agos. Lakip sa giluwatan og cease and desist order ang usa ka minimart, usa ka importer trading, usa ka KTV, usa ka internet house ug usa ka commercial space nga pulos na himutang sulod mismo sa compound sa naasoing hotel. Matod ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan, nasuta sa gihimong pagpangronda sa usa ka composite team nga gipanguluhan sa Presidential Anti-Organized Crime Commission niadtong Sabado nga gigamit ang maong mga establishmento sa illegal nga kalihukan. Because they are using their establishment, no? Ang ilang gilukat ng permit diri gigamit nila sa niining illegal nga mga activities. So for that we will issue cease and desist order. Dugang ni Chan, nunod sa naasoing operasyon, nasayran nga human maronda ang mga Pogo Hub sa Pampanga ug Tarlac, mibalhin ang operasyon niini sa nagkadiyang dapit sa nasod ug usa ang Lapu-Lapu City sa ilang nasudlan tungod sa kaduol niini sa airport. Before this happened, we have standing order from the local, the Philippine National Police, our Lapu-Lapu City National Police to conduct profiling, especially to our foreigners na within
living in the subdivisions. Si Lapu-Lapu City Police Office Director Colonel Ali Baron sa iyang bahin mibutyag nga usa ang naasoy hotel sa upat ka mga balay patigayon sa dakbayan sa Lapu-Lapu nga ilang gipaubos sa monitoring nunod sa presensya sa nagkalain-laing mga langyaw nga nagpuyo sa dapit. Apan wa sila makadawat og reklamo kabahin sa illegal trafficking sa dapit. Wa mi naka-receive nga kuan ay nang reklamo diri sa muang nga kuan nga kana ganing victim sila sa kuan trafficking in person sana. So kana siguro kung nagi mo reklamo ana diri, so dako kay na siya nga kanang business na to para maka-apply to og warrant nga masud na to ang area. Pareha sa naitabuan na karon nga kuan. Dugang sa Lapu-Lapu City Police Office Director, kon online scamming ang hisgutan, gikinahanglan ang pagtambayayong sa interagency sama sa cybercrime unit nga mao'y maka-apply sa cyber warrant aron maabli ang mga computer data. That is why sa amo ang level karon is of course close monitoring ra gyud ani submit mo report sa taas para kung naay kadudahan is ang interagency is i-convene para kuanon ang area. Si Agos Barangay Captain Jimboy Igot mitataw usab nga makadagang higayon na siyang nakasulod sa naasoy compound matag higayon nga ireklamo kini sa mga residente sa dapit nunod sa kanunay niining pagdaob sa ilang mga basura apan wa siya'y nabantayang kadudahang iligal nga kalihukan sa sulod sa naasoy mga patigayon. Wala may kadudahan niya. Napo yung mga trabante diya nga tagaganha, mga security guard nga taga-Agos, wala po sila musulti na mo nga murag naipugo sana. Wala man. Sa bikas bahin, gitataw ni Chan ang nahaunan niyang gilwatang pamahayag nga walay pogo nga nag-operate sa dakbayan sa Lapu-Lapu. I announce that there is no pogo in Lapu-Lapu because I never issued pogo permit in Lapu-Lapu City. There is one application for pogo legal before the announcement of the President that it must be totally banned. Subay sa mong hitabo, isip pango sa Regional Peace and Order Council makigtigom si Chan sa naasoy interagency nga mo'y bironda sa naasoy hotel aron masayran ang mga laka nga himuon sa mga dapit sa dakbayan nga posibleng may iligal nga operasyon sa pogo. Mo nang makik-sit down ko nila para karon nga naa na ni ron sa Lapu-Lapu unsa may ato ang buhaton. Kung doon natin ibawan nga doon ay pogo diha, makasikop pa directly ang local government. Pagso dito. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisda. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisda. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisda. Tropical Depression Enting nagkakusog o posibleng mo landfall kini habig sa Luzon area karong hapon o gabi. Samtang din sa Central ug Eastern Visayas posible gihapon nga masinati ang mga localized thunderstorms nunod sa pagkusog sa hanging habagat. Si Luan Merondina sa report. Hingpit na nga nahimong usa ka tropical storm ang kaniadtong tropical depression nga si Enting samtang padayon kining naglihok west-northwest. Matod sa Pag-asa, mas magkakusog pa kini sa di pa makagawa sa Philippine Area of Responsibility karong Miyerkules sa gabi o baka Huwebes sa buntag. So posible pa kining mo intensify into severe tropical storm category up to typhoon category. And possibility of landfall, so not rolled out, so posible pa kining nakita nato sa atong latest na assessment of forecast, maglandfall kini posible sa Isabela or Cagayan karong hapon or tonight. Kay atuan na habig sa Southern Luzon, ang tropical storm Enting wala na giluwatang tropical wind cyclone signal sa bisan asang dapit sa Kabisayan. Apan matod sa Pag-asa, padayon lang gihapon nga mag-monitor sa dagan sa panahon kay samtang wa pa kagawa sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Enting. Birahon niini ang hanging habagat nga mohatod sa mga localized thunderstorms. Hangin na gikan sa southwest characterized by warm and moist air which is conducive, favorable sa mga thunderstorms na masinati nato diri sa Central ug Eastern Visayas. Samtang base sa automatic weather station sa Pag-asa, natala ang 148.5 mm sa Bugos City nga pag-uwan
niadtong Sabado sa alas 8 sa buntag, Agosto 31, hangtod sa alas 8 sa buntag niadtong Domingo, Setyembre 1, kon 742,500 ka mga baril sa tubig uwan matag square kilometer hinungdan sa nasinating pagbaha sa dapit. Ubay-ubay usab nga mga pag-uwan ang nasinati sa Metro Cebu. Apan labing daghang nabubong awan ang mga dapit sa Eastern Visayas hinungdan nga gipaubos sila sa red rainfall warning. Ang maong mga pag-uwan niadtong higayuna epekto lang sa extension kun hinungaw sa LPA nga nahimutang haduol sa Eastern Visayas niadtong higayuna. Uban ni Marlon Melgazo ug Rod Prado, Luan Merondina. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Gihanay na sa kapulisan sa probinsya Sugbo ang ilang security plan nining bare months. Anang report ni Femari Dumabo. Mato di Police Colonel Percival Zorilla, ang Director sa Cebu Police Provincial Office, nga ilang gi-review ang mga crime incidents nga natala sa nangaging katuigan o sayuning tuiga aron mo'y ilang i-focus nga kapungan subling mahitabo ang mga insidente. Gisugdan na hinuon ang pagpakatap sa kapulisan ron masiguro ang kahapsay ug kalinaw sa unsamang mga kasaulugan subay sa pagsugod na sa bare months. Laing tinawon sa CPPO ang seguridad nga ipatuman sa filing of Certificate of Candidacies alang sa piniliay sa sunod tuig. Para ma-address nato asa kinahanglan nato mo focus. Pero naa na tayo mga kapulisan initially pang deploy na nato. Na i-ensure jud nato na naay-pulis sa kadalanan. Samtang sa Talisay City, mato ni Police Lieutenant Colonel Ipriya ang paguyod nga mas gipahingus ka ng information ug operasyon sa publiko kalabot sa anti-criminality tips. Nakigalayo na sila sa kabarangayan alang usab sa nagkadiyang festivities. Lakip na sa gipangandaman ang dako nga fiesta sa Talisay City ning Oktubre, ang Hala Dinasal Festival. Dugangan og pwersa sa kapulisan ng Talisay City. Mga tao po natin ay minimize po natin yung mga lives niya kasi nga po pag bare months po, ibig sabihin marami pong festivity na mangyayari sa area natin. So, we are assured na ating kapulisan dito sa Talisay City ay naka-alert pa rin po. Uba ni Godfrey Rilien, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Educational orientation alang sa namaligya og vape o e-cigarettes gihimo sa Mandawi City. Milusan sa orientation kabahin sa smoking cessation o pag-undang sa pagpanabako ang usa ka kompanya sa Mandawi City Business Permit Office. Gitigom nila ang 15 ka mga vape sellers o retailers sa syudad aron pasabton sa palisiya ubos sa balaod o city ordinance. Aminado sila nga makatabang ang vape alang sa padagan o mga buot mo undang sa pagpanabako o mohimog transition temporaryo sa vaping. Apan ubos nini daghan kuno og palisiya nga tumanon ubos sa balaod sama sa pagdili sa pagpamaligya nini aduol kaayo sa mga eskwelahan ang mga vape o e-cigarettes gidili usab ibaligya sa mga minor de edad. Sama kini sa mga imnanan na maligya og ilimnon o kaning sigarilyo. Regular ang monitoring sa BPLO pagsigurong makatuman sa mga palisiya. Nanawagan ang BPLO sa kooperasyon sa mga vape sellers alang sa kayuhan sa kadaghanan. Actually, fear ang depth na proliferate sila during ilang actual na operations sila ang schools. So that's why ang division superintendent wrote a letter to the Business Permit and Licensing Office asking for assistance for us to be able to monitor in a stricter manner these establishments. The public health strategy aimed at reducing the health risk associated with tobacco use. So it recognizes that while the best option is to quit tobacco use entirely, some people will be unwilling or unable to do so. 978 ka mga beneficiary sa Lapu-Lapu City sa Tulong Eskwela Program nakadawatog tag 3,000 pesos maton sa Lapu-Lapu City Lone District Congresswoman Cindy King Chan. Ang mga programa sa nasudnong kagamahanan ug sa Kongreso aron matabangan ang mga minimum wage earners nga mga ginikanan
nga may senior high school students. Ang pondo gikuha gikan sa AKAP kon ayuda para sa mga kapos sa kita program sa DSWD ug tupad kun tulong paghanap buhay para sa ating mga disadvantaged at displaced workers sa Tuli 7. Matod sa kongrista, base siyang pakig-alayon sa DepEd Lapu-Lapu. Maabot sa 7,600 ka mga senior high school students sa mga pampublikong tungaan sa Dakbayan. Apan sa 6,000 pa lang nini ang iyang napunduhan. Hinoon, ipasalig si Chan nga pangitaan niya og pundo ang habiling 1,600 ka mga senior high school students. Dulaan na usam sa kalibo ka mga beneficiary sa tulong eskwela program sa Lapu-Lapu City ang mahatagan og ayuda. Samtang ipasabot sa DSWD nga by sector usab ang ilang pagpili sa mga beneficiaries. Nice sector sa mga mag-uuma, adunay sector sa mga drivers, adunay sector sa mga daycare workers. So diin nga ang pinaka-criteria nato the minimum wage earners or below the minimum wage earners. Each namo gitagaan ni og tag 3,000 ka beneficiaries for AKAP and 3,000 for tupad. Imbis nga mag-home isolation, nigawas og nag-grocery naman hinoon kuno kining usa ka suspected Impax patient sa Mandawi City. Dugang detalye kabahin nini sa live report ni Nico Sereno. Nick! Yes, Lan, sa pagkakaroon matod sa City Health compliant masab kuno kining mga tawo nga gipaubos sa home isolation isip suspected Mpox cases. Gawas lang ning usa nga ni gawas kuno kay nangumpra. Unom ka mga tawo ang gimonitor karon sa taga City Health Office sa Mandawi ug giawhag sa pagpaubos sa home isolation. Base kini sa mga sintomas nga ilang nasinati. Kini ang gi-report karon sa taga City Health Office ngadto sa City Council kaganiha nga nangutana og update kabahin sa Mpox situation. Nanay mga rashes sa mobile, nagawas na ang mga lesions. Pero again, ang lesions man could be because of other diseases, not necessarily Mpox. Aron masiguro og makumpirmar, gikuhaan na sila og sample nga gipadala sa Research Institute for Tropical Medicine. Matod ni Katulong, gipaabot pa ang resulta nga sagad 3 ka semana maabot. All of them were already educated and informed to strongly advised to go on home isolation. Strictly restricted contact with even with your family? Even within the family. Strictly. Dapat solo yung kwarto. Kanang tanan gyud actually nga infectious diseases like even chickenpox, mag-home isolation ka para dili siya mokalat sa uban. Apan gibutyag sa City Health, usa sa mga naka-home isolate pagkasunod adlaw dayon nilakaw man hinuon og nangumpra. Nakudakan siya na ini feedback nga di ba home isolated man ang ano mang nagawas. So immediately nag-report dayon sa amuha niya gi-follow up sa barangay health workers i-emphasize balik na dili sila maglaglag. Lan sa mga nagpangutana mula nat og 21 ka adlaw ang home isolation ining mga suspected Mpox cases. Kung ang usa ka tawo suspected man ning maong sakit, monitoron sab sa mga doktor ang yang health condition lan nga posible sab kuno nga makaapekto kaniya. Lan? Okay, daghang salamat Nico Sereno. Mga barangay tanon sa Mandawi City gideputize aron makadakop og mga obstruction og mga nanindas kadalanan. Ang report ni Nico Sereno. Unang gipaubos og seminar ang piniling mga tanod sa 27 ka mga barangay sa Mandawi. Taglima ka mga tanod matag barangay nga gi-orient sa taga Traffic Enforcement Agency kun team ug Mandawi City Enforcement Unit o MASEO. Human sila mabansay, hatagan sila og citation ticket ug ID sa MASEO isip pa matuod nga na-deputize na sila sa buhatan. Mamahimo na silang makabadlong ug makapanakop og violators sa road clearing sama sa mga sakyanan nga nagpark sa daan ug mga namaligya daplin sa kalsada. Makakuan siya hatag og ngipon sa road and sidewalk clearing kanang mga illegal parking, illegal vendors. So naadiha maka kanang issue na sila. Ngano yeah. To before ani sa wala dili kayo murag respetuan? Dili sila respetuan. Ningon nga tanod ra mo. So mao nay nasakitan sa mga tanod bawa sila ngipon.
Giklaro hinuon sa labaw sa team mga road clearing violations o nagsilbing obstruction sa daan ra ang isyuhan sa na-deputize nga tanod. Walay labot niini ang mga traffic violators nga taga-team o traffic office ang maka-issue. Ang importante kuno nga makatabang ang mga tanod bisan sa road clearing ug mangunay aron masigurong limpyo ang ilang barangay. Matod sa team, nagpadayon ang clearing operations pagsigurong hapsay ang kadalanan. Kuwangan man tagtao niya 27 barangays niya plus do na pay traffic, so di gid ta ka gitawag na to dili ta ka impose no sa mga barangays. Uban ni Philip Patricio, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Patay ang usa ka 17 anyos nga grade 12 student nga nadatugan sa natumbag nga kural sa Barangay Tisa, Cebu City. Ang report ni Nico Sereno. Gilusad ang search operation sa mga personnel sa BFP ug CDRRMO. Pasado alas 3 kagahapon sa kadlawon, kalit nga nahunlak ang parte sa kural ug riprap gikan sa bakanting luna sa Barangay Punta Princesa. Didto na nangalagpot ang mga bato, yuta, simento ug puthaw sa pikas nga bahin sa sapa, sakop na sa may sitio Kaduloy, Barangay Tisa. 8 ka mga balay ang nangaguba tungod sa hitabo. Namlansa ko. Pagabot ng nilagubo naman ang among luyo. Mga alas 9 sa buntag na nga nakitaan ang lawas sa 17 anyos nga si Jemima Ibunya, grade 12 student. Dili madawat sa iyang pamilya ang iyang nadangatan. Ang iyang inahan, lakip sab sa nasamdan kay nadatugan sa parte sa kural. Nidatog na nako ang tanan. Nidatog na anak nako. Nidatog na bugat na kaayo kong lawas niya akong anak kababae mo tinipukaw. Pa, si mama, dali Lingkuon sa man ron, anak. Niya, pag anak kong ngit-ngit, di na makita. Ngit-ngit niya, uwan, pag yun niya, anak, jam-jam, si jam-jam. Na mga gas-gas, wasir kay diri mo kay diri naman siya. Kuan lang, kira ka tuning gas-gas, kag mayraman. Balay karon sir, guba jud guba jud. Tungod sa nahitabo, nabara ang agianan sa tubig sa maong sapa nga nag-uwang sa duha ka barangay. Maong gipaspasan sa disaster personnel ang clearing sa sapa aron makasubay na ang tubig. Dako kayo ni siya og kanang problema karon kay ang ato ang sapa na blocky na sa debris, nagdaming na hinon siya. So kaning daming delikado kay niya to labi na karon lain kayong panahon. Wa gini siya mo subay sa sakto nga proseso, no? Wala ni siya permit, wala ni siya perimeter fence. Labaw na nga ang iyang pundasyon nga gihimo sukwahi gyud, no? Sukwahi gyud. Ganang pagbuang nang yuta, nagpasabot na nga halo na sila. Halo na sila. So diha nagsuod ang tambak. Uban ni Cleofer Lumayag, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Pipila ka bahin sa dakbayan sa Bugo sa Northern Cebu, gibahaan kagahapon. Apektado ang duha ka barangay sa La Purisima sa Barangay Bungtod. Mga alas 3 sa kaadlawon, nagsugod ang pagbaha tungod sa kusog nga pag-uwan. Miabot kuno sa hawak ang labing taas nga level sa tubig. Apan pasado alas 6 sa buntag, anam-anam nga ni kunhod o mihubas matod sa CDRRMO. Wa hinuoy gipa-evacuate nga mga residente sa pagbaha ug human sa pipila ka oras hingpit ng maagian ang mga karsada. Sa labing unang higayon, gilusad ang panata kontra fake news signing ceremonies nga gipasigdahan sa GMA Network uban sa nagkalain-laing media institution sa nasod, COMELEC ug sa nagkadiyang mga tungaan sa nasod. Ani ang report. Makasaysayanon ng panagtapok ng kapaygayon sa miaging Biyernes sa buntag sa GMA Network. Di nag-uban ng kadagkuan sa nakananglaing media outlet o academic institution sa nasod. Gitumong kini aron maumol ang labing halapad nga panaghiusa aron puhagon ang usa sa naghatag og hulga karon sa nasod ang pagkatap sa fake news. 59 ka mga grupo ang mitubag sa panawagan sa GMA Network aron maghiusa batok sa pagkatap sa fake news o sayop nga pagbalita. Is a continuation of a long-standing crusade to safeguard the integrity of discourse. For a problem so wide and deep, it needs a massive undertaking to fight it. Dumarating ang panahon, nalalapit ang eleksyon na mga alok ng mga kasamahan, mga ibang media institutions,
media groups, ganyan din mga pamantasan para makiisa sa atin sa pagsugpo o paglaban sa fake news. So this is one occasion, nagsamsam at nagsama-sama lahat, and we're very happy, proud at taos-puso tayong nagpapasalamat at sinamahan tayo ng ibang mga institusyon na ganun din ang layunin na labanan ang fake news. Panata naming ipaglaban ang katotohanan para sa bayan at sa mga susunod pang henerasyon ng mga Pilipino. Alang sa GMA Network, may pirma sa kasabutan sila Chairman Attorney Felipe L. Gozon, Presidente and Chief Executive Officer Gilberto Arduaver Jr. ug Executive Vice President and Chief Financial Officer Felipe S. Yalong. May pirma usab si Senior Vice President and Head, GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso. Senior Vice President, Corporate Strategic Planning and Business Development, Concurrent Chief Risk Officer and Head Program Support, Reggie C. Bautista. First Vice President Public Affairs, Vanessa S. Valdelion, First Vice President Radio Operations Group Glenn F. Aliona, Vice President for Corporate Affairs and Communications Angela Carmela J. Cruz, o President and Chief Operating Officer GMA New Media Incorporated Dennis Augusto L. Kaharian. Uban usab sa mipirma sa kasabutan ang mga media organizations. Ang Philippine Press Institute, Manila Overseas Press Club, Foreign Correspondent Association of the Philippines, National Union of Journalists of the Philippines, kapisanan ng mga broadcast ng Pilipinas, Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ ug Center for Media Freedom and Responsibility. Alang sa print ug online media, mipirma usab ang Philippine Daily Inquirer, Manila Bulletin, Manila Times, Manila Standard Today, Malaya, Sunstar, Daily Tribune, Business Mirror, Rappler, Press1.ph, Facts First Page ug Philippine Entertainment Portal. Katambayayong usab ang television networks nga All TV ug ZOE TV. Kaalyado usab ang mga radio networks, ang Catholic Media Network, Far East Broadcasting Company, Manila Broadcasting Corporation ug Quest Broadcasting Incorporated. Kauban usab ang tech giant na Google. Nakiguban sa kampanya batok fake news ang mga universidad o kolehiyo gikan sa Metro Manila, ang Polytechnic University of the Philippines, De La Salle University, University of the Philippines Diliman, University of Santo Tomas, Adamson University, Arellano University, Colegio de San Juan de Letran, De La Salle College of St. Benilde, Emilio Aguinaldo College, Jose Rizal University, University of the East, National University, Lyceum of the Philippines University, Mapua University, San Sebastian College Recolatos, ug University of Perpetual Health System Delta. Kaabag usab ang mga universities and colleges sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Uban ang University of the Philippines Los Baños, Mariano Marcos State University, De La Salle Lipa, Ateneo de Naga University, Universidad de Dagupan, Silliman University, University of St. La Salle, University of San Carlos, University of San Agustin, University of the Philippines Visayas, Central Mindanao University, University of the Philippines Mindanao, Holy Cross Davao College, Notre Dame of Danyangas University, University of Science and Technology of Southern Philippines, ug ang Western Mindanao State University. Miuban usab sa kampanya batok sa fake news ang Commission on Elections nga gipangunahan ni COMELEC Chairman George Garcia. Ang gawas ng pagbalita mahinungdanon aron hatod ang matinud-anon, kompleto ug way gidapigan nga pagbalita. Tungod niini, nahimong mas espesyal ang panagtigom nga gihimo atol sa National Press Freedom Day sa miaging Biyernes. Apan mas mahinungdan usab nga makauban usab ang Pilipinhon nga makigbatok niini. Busa ang pagdapit kanila. Maghiusa kita sa pagbatok sa fake news. Kauban si Clans Gabutin, Mark Regiabelia. Balitang Bisdak. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak, kinatibukang pwersa alang sa mas dagkong misyon ug mas salapat nga pag-alagad sa nasod, maayong hapon, mga kapuso.